Now proceed to vote. Roll call vote, the Honorable Senator Aquino, Senator Cayetano Alan, Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Senator Escudero, Senator Ejercito, Senator Estrada, Escudero, Senator Gatchalian, Senator Go, Senator Hontiveros, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Legarda, Senator Marcoleta, Senator Marcos, what is the vote? Escudero. Hina. Escudero. Ba't mahina? Senator Padilla, Senator Pangilinan, And I'd like to explain my vote after the voting. Senator Soto, Senator Tulfo Erwin, Senator Tulfo Rafi, Senator Villanueva, Senator Villar Camille, Senator Villar Mark, Senator Zubiri, Lapid Escudero ha. There are 19 votes in favor of Senator Francis Chis Escudero and 5 votes in favor of Senator Vicente Soto. Senator Francis Chis Escudero is therefore elected President of the Senate. Anong mga options ng Senado? Senado as an impeachment court. Ito, saganang akin lang, hindi po ako legal luminary. Hindi po ako katulad nung nagpayo kay Senator Tito Soto. Legal luminary daw. Pero graduate yata sa One Ball University. Alam mo yung One Ball University? Ano yung school buko. Eskwela ko, dito enjoy ako. Grabe naman yan. Ito talaga to. Oo, akala ko kasi nag-retire na sa pagiging komedyante si Tito Soto. Hindi pa pala, nagpapapatawa pa siya hanggang ngayon. Sabi niya, may nakausap daw siya at itong taong to ay nagpayo sa kanya na pwedeng hindi pansinin ng Senado yung desisyon ng Korte Suprema. Ay. Oh my God! Oh my goodness. Joke ba ito, Senator Tito Soto? Joke ba ito? Hindi po nyo pwedeng i-disregard. Ngayon, may nagsabi magbobotohan pa daw. Oh? In my humble opinion, even that, wag nyong dapat gawin. Bakit? Kapag nagbotohan ang Senado, kung susundin o hindi ang Korte Suprema, it sends the message na optional ang pagsunod sa Korte Suprema. Hindi po ganun. Tama. Parang E ganun na. paano? Kung ang boto ng karamihan ng senador ay tuloy, i-disregard nyo yung Korte Suprema. Hindi nyo Magagalit din pwedeng sila. gawin yan. Oo. Number 2, kahit na manalo yung no votes na no, wag ituloy, mali pa rin po yung gagawin nyo. Ito po ang dapat gawin ninyo in my humble opinion. Nag-convene kayo since na-convene na yung ang Senate as an impeachment court. Opo. Pasumpain nyo na rin yung mga bagong senador at senator judges. Then, since na-inform na naman pala kayo, in-acknowledge na-inform na by email yung Senate ng desisyon ng Korte Suprema, the Senate President as presiding officer of the impeachment court should inform formally the members thereof, the senators judges, na mayroong desisyon ng Korte Suprema na wala silang jurisdiction. Therefore, i-declare na niya na functus officio ang impeachment court. Yun, very orderly. Ngayon, kung may hihirit, hayaan nyo siya magdadaldal, bigyan nyo ng 15 minutes. Pero pagkatapos noon, hayaan mo magdaldal si Ontiveros, kung sino man dyan, si Tito Soto, then pagkatapos, tapos na.
Wala rin namang magagawa yung daldal nila. Pero out of respect to them, lagay ninyo on record yung kanilang gustong sabihin. At sa notang yan, magpapatuloy pa rin po ang ating pag-aaral pagkatapos ng break po lamang salungatin yung mga sinasabi nitong mga kritiko ng Korte Suprema. Kasi minimislead nyo po ang taong bayan eh. Unang-una sabi nila, dahil daw sa ginawa ng Korte Suprema, nawala na daw yung transparency at accountability. Hindi po. Yung impeachment lang po ang pinigil. At bakit pinigil? Kasalanan nyo rin pong mga taga-kamare. Mali nga eh, palpak kayo. Bago sasabihin nyo, mali ang Supreme Court, kayo palpak eh. Ngayon pag sinabi, palpak, nagagalit kayo. O, di ba? Dahil naging apat yung Magulo at saka hindi malaman yung timeline. Mga sinasabi nila, mali daw yung timeline ng Korte Suprema. Oh. Tinatanong kayo eh. Kung ano yung timeline, di ba? Opo. Sabi nila, hindi kami sasagot. Yan ay internal matter. Wala kayong pakialam dyan. Walang pakialam. Di talo kayo. Patay. Ang yabang nyo eh. Sinasabi nila na wala daw yung transparency at accountability. Hindi naman po kayo pinipigil na magdemanda. Diba? I-demanda nyo si Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Diba? Hindi naman po immune from suit ang Vice President. Sa aking paniniwala, ewan ko kung mali ako o tama ha, hindi naman ako legal luminary, hindi naman ako gumraduate sa One Ball University. Dalawa ang aking balls, hindi one ball. Oo. Grabe. Sabi nga nila, 3 pa nga eh. Kaya noon, ipinusta ko yung isa eh. Kasi 3. Sobra-sobra. Anyway, bakit hindi nyo idemanda administratively? Pwede naman po. Pwede. Ang dami nyo pang paraan laban kay Vice President Sara Duterte. Walang sovereign immunity. Hindi katulad ng Pangulo, impeachment lamang. Nililin lang nyo yung taong bayan eh. Pambihira kayo. So, ano mong mangyayari dyan, attorney? Kasi ayaw nila Demanda makinig. nila habang hinihintay nila yung February 6, 2026. Hindi naman sinabing kahit kailan, wag na kayo mag-file ng impeachment lamang. Hintayin niyo yung 1 year. At yung 1 year, nag-umpisa ng February 5. So 1 year from February 5 is February 6. Yan. Hindi po inamyendahan ng Korte Suprema ang konstitusyon. Wala pong sinabi ang Korte Suprema na wala sa konstitusyon o mga kaso na dati nang napagdesisyonan ng Korte Suprema. Noong pa. Mga precedents. Number 3, eto kabastusan ninyo ha. Sasabihin nyo, dahil nga puro appointee ni Duterte. Kaya nanalo. Alam nyo, unang-una, hindi po kasalanan ni Pangulong Duterte na bumagsak sa kanyang termino ang maraming justices na nagretiro. Ano gusto nyo gawin? Huwag i-appoint. In-appoint niya kasi wala naman pwedeng mag-appoint eh. Walang available. Yung iba ron, kilala ko personally, hindi naman mga personal na tao ni President Duterte yun. Number 4, yung mismong ponente, si Senior Associate Justice Leonen, appointee po ni Pangulong Aquino III yun. Ayan pala eh. Kasi this is how it goes, mga kasama. Hindi kasi marunong sa korte yung mga hindi abogado. Alam niyo po, hindi ko minamalit ng hindi abogado. Kasi ako, pagdating sa health ko, katulad niyan, sa Biyernes, magpapatingin ako sa doktor. Kasi, masakit yung puwet ko. Grabe tayo si attorney, Pwede ko i-google ano bang mga sanhi ng pagsakit ng puwet. Pero hindi ko gagamutin yung sarili ko. Pupunta pa rin ako sa doktor. Ganon din po ang sinasabi ko. Hindi kayo abogado, magbigay kayo ng opinion nyo, pero hindi ibig sabihin mas marunong pa kayo sa 13 justices. Ayun pala. Ganito po ang ginagawa niyan. Ang isang kaso, kapag yan ay for deliberation na, ina-assign po yan sa isa sa 15 maestrado ng Korte Suprema for the writing of the decision. Ina-assign po yan. Ina-assign, okay. Iyon ang tawag doon ay ponente. Ponente. Ang ginagawa po ng ponente, gagawa po siya ng isang draft
na para sa kanya, yun ang dapat maging desisyon ng Korte Suprema. Okay. Yung draft na yon ay isi-circulate sa lahat ng justices. Ngayon, sila ay magdi-deliberation. Ibig sabihin, pag-uusapan nila. Pagpupulong sila, i-discuss niya. Bakit ba ito ang desisyon mo? Kasi ganon-ganon, ididepensahan niya yon. Opo. Magbibigay naman kanya-kanyang mga legal opinions yung mga ibang justices. Yung marunong. Then, magbobotohan. Ito po ang nangyayari pagbotohan. Kung ikaw ay sang-ayon doon sa ginawa, in this case, ni Senior Associate Justice Leonen, Opo. you will give your assent. Aha. Oo, assent. Papayag ka, concurring opinion. Magko-concur ka. Opo. Kung ayaw mo sa ginawa ng ponente, you will dissent. Ngayon, kung mas marami ang ayaw doon sa ginawa ni Senior Associate Justice Leonen, Oh. may isa sa mga, halimbawa, nagbotohan. Ang naging botohan ay 10-5. Okay. Isa doon sa 10 na hindi sumang-ayon doon sa ginawa ng ponente, ang tawag doon ay ponensya. Ponensya. Siya ang gagawa ng majority opinion. Ayun. Yung ponensya na na-outvote, na hindi sinang-ayunan ng karamihan, magiging dissenting opinion. Ayun. Yan, okay. Ang nangyari rito, yung ponensya ang naging majority opinion. At walang nag-dissent. Ah, Kung kasi na-outvote si Mr. Justice Leonen, Okay. magiging dissenting opinion yung ponensya niya. Valencia. The mere fact na hindi naging dissenting opinion yon, ibig sabihin from the start, kahit siya ay hindi appointee ni Pangulong Duterte, ay sumang-ayon siya doon Sa sinabi. sang-ayon yung karamihan sa sinabi niya. Sa sinabi niya. Bagamat hindi siya maka-Duterte. Sapagkat yun po ang tama. Basahin niyo po more than 90 pages. Pagtiyagaan niyo kasi bago kayo kumuda. At kung hindi kayo abogado, kumuha kayo ng totoong legal luminary. Ngayon, eto panghuli na ito. Sinasabi nila, ba't bang yabang-yabang mo magbigay ng opinion sa impeachment na ito? Eto, sasabihin ko, hindi naman sa pagmamayabang. I am one of the few na lawyers na actually nag-prosecute ng impeachment. Kokonti lang po ang impeachment dito sa atin under the 87 Constitution. Yung kay Erap, yung kay Merceditas Gutierrez, yung kay Andy Bautista, yung impeachment ni Sereno hindi natuloy na co-warranto siya. Yung kay Renato Corona. Oh. Ako doon sa kay Andy Bautista at successfully na-impeach po namin si COMELEC Chairman Andy Bautista. Ako po yung complainant, ako na rin yung abogado. Oh, takot ka pala. Na-transmit po yung impeachment na yan sa Senate. Kaya lang, nag-resign si Chairman Bautista, kaya hindi natuloy. Naging moot and academic. Sabi nga nila, mute and epidemic.